Sa banal at malinis na pangalan po ng ating nag-iisa at buhay na Diyos, wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kami po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, dito po sa Los Angeles, California, ay bumabati po sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin, Diyos purihin. Alleluia, Alleluia, lapis sa hari natin. Purihin luwalhating biyaya at pagliligtas sa ating nagugupiling sa salay hangoin. Alleluia, Alleluia, glory here, Patri ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin natin sasalay halangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na maawain. Angeles sakay taasan, nagpupuri-purihin. Alin na mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa.
mga binata at gayon din ng mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sa makatwidbaga sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Atin na pong ipagpapatuloy ang pagpapailang lang natin ng bunga ng ating mga labi na wala pong sawa ay patuloy na pumupuri, sumasamba, lumuluwalhati sa kanyang banal at malinis na pangalang Kristo Jesus. Una nating aawitin mga kapatid ang bilang 42 sa atin pong mga himnaryo. Pasalamat ang siyang hinahanap, ihandog ng lahat. Ito lang ang tanging maibabayan sa kanyang paglingap, pasalamat, huwag lilimutin, hinango, kasadilim, anumang biyayang tamuhin, ang Diyos ay pupurihin sa iglesia nang ikaw ay tawagin, naligtas sa lilim, buhay sa mundo ay lipos ng dilim. O Ama'y kupupin, pasalamat, huwag lilimutin, hinango ka sa dilim, anumang biyayang tamuhin, ang Diyos ay pupurihin, walang maigaganti sa Diyos Ama, liban sa awitan, pasalamatan natin, papurihan hanggang sa libingan, pasalamat, huwag lilimutin, hinango ka sa dilim, anumang biyayang tamuhin,
ang Diyos ay pupurihin, pupurihin. Ipagpapatuloy po natin ang ating pagpupuri sa Panginoong Hesus Kristo. Numero 189, ang atin pong susunod na aawitin. O kay tagal na hintay, nananabik kaming lahat upang ika'y parangalan at purihin naming lahat. O kay sarap ang maglingkod, lalo't kapiling si Jesus, napaparam lusa lungkot. O halina at maglingkod, o tayo na't papurihan, kalimutan, kalumbayan, sama-sama na handugan, batalan ng kalangitan. O kay sarap ang maglingkod, lalo't kapiling si Jesus, napaparam dusa lungkot. O halina at maglingkod, magpatuloy sa pagdulog sa tanging Diyos nating mog. Pagtitipoy isarap ang kaloob ay ihandog. O kay sarap ang maglingkod, lalo't kapiling si Jesus, napaparam dusa lungkot. O halina at maglingkod. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Huling awit, mga kapatid, awitin po natin ang bilang 4 sa ating mga imnaryo, unang estropa at koro po lamang. Pagkatapos po, ititiklop natin ang ating mga tuhod. O Amang sumasalangit,
mga dalangin at awit ang sa harap mo'y Jesus sulit. Kami ay iyong dinggin. Kami ay iyong dinggin. Ikaw ang sa amin ay abay sa paghanap ng kapayapaan. Yapan, huwag itulot, huwag itulot na kami maligaw hanggang aming matagpuan ang buhay. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay, ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon, na sakdal ka sa iyong pag-ibig, sagana ka sa kagandahan ng iyong kalooban, dakila ka po sa iyong pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Amang banal na ikaw po ang nag-iisa, ang buhay na Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. Ikaw din po ang pinagtapatan, pinaglingkuran hanggang kani-kanilang kamatayan, ng kanilang buong puso, buong isip, buong lakas, ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel, na sa mga huling mga kapanahunan, kinaawaan at kinahabagan mo din po ang aming minamahal na ama at ina. Gayon din na kanilang mga naiwan, na kanilang mga minamahal sa buhay. Amang Diyos, pagkatapos po na kami ay muli mong masilayan sa silong po ng aming mga dampang tahanan, na nangagpailang lang kami ng bunga ng aming mga labi, na bagaman ang amin pong mga tinig hindi po marilag sa iyong banal na pandinig, datapwat nanggaling po sa kaibuturan ng aming mga puso, at amin pong taos sa aming mga kalooban, ipinailang lang namin at inihandog namin sa iyo pong banal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus. Ama, sinasampalatayanan po namin na ang aming mga pag-aawitan, tinatanggap mo po na katulad sa isang napakamasarap na samyo sa iyo pong banal na harapan. Amen.
Ama naming Diyos, tanggapin mo po ang aming mga tao sa puso at wala pong katapusan namin na mga pagpapasalamat. Maraming salamat, Panginoong Hesukristo, sa 7 mga araw na napakatulin, dadapwat, nilipos mo po kaming lahat ng buhay, ng kagalingan at ng mga kalakasan. Panginoong Hesus, salamat po. Patuloy mo rin kaming pinakakain sa araw-araw. Binubuksan mo sa amin ang magagandang pintuan ng mga kapalaran. At sa 7 araw na nagdaan, Aman Diyos, hayag sa iyo kung paanong ang marami sa amin, pinasapitan mo din po ng sari-saring mga karamdaman at ng sari-saring mga suliranin sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay. Gayon man sa aming mga pananalangin sa iyo sa gabi at araw, nararamdaman po namin at nararanasan kung papaanong dinadalaw mo po kami sa silong ng aming mga dampang tahanan. Hinihipo mo po kami. Pinalakas mo't pinagaling ang aming mga karamdaman at ang aming mga pangangatawan. At higit na nga po sa lahat, maraming salamat sa iyo, Amang Diyos. Lalo mong pinatitibay, dinaragdagan ang aming mga pananampalataya na minsan po lamang ipinagkaloob mo sa aming mga hiram na buhay. Ama naming Diyos, sinasamba ka po namin. Pinupuri ka po namin. Niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang napakamalinis mo pong pangalan sa Espiritu mo po, sa iyong kagilagilalas na mga kaliwanagan. Amen. Ama, nalalaman mo po kung papaanong sa 7 araw na nagdaan, ginugol namin ang buhay, ang kagalingan, ang kalakasan, maging ang lahat ng mga bagay na ipinagkaloob mo po sa amin. Ama naming Diyos, amin pong kinikilala sa iyong banal na harapan na hanggang ngayon po, Ama, wala pang sino man sa amin na nakakaabot sa iyong banal na kaluwalhatian. Malimit mo pa rin kaming masumpungan sa aming mga kahinaan, sa marami naming mga pagkukulang. Magkagayon man, Ama naming Diyos, nakikiusap kami sa iyo. Humihingi kami sa iyo ng kahabagan na alang-alang po sa linggo ng umagang ito, na inaasahan naming minsan pa'y pakakainin mo at paiinumin ang aming mga kaluluwa na nauuhaw at nagugutom sa iyong mga banal na aral. Huwag mo pong gawing dahilan ang marami naming kasalanan upang hindi mo po kami pakainin. Nalalaman naming namumuhi ka sa mga taong patuloy pa rin naglilimayon sa mga kalikuan ng sanglibutan. Amang banal, maawa ka sa amin. Sa linggo ng umagang ito'y patawarin mo po kaming lahat sa amin pong mga nagawang mga kasalanan. Amen. Ama, hindi rin namin nalilimutan na ipagpasalamat sa iyo na hanggang ay binubuhay mo pa ang aming mga kabiyak ng puso, ang lahat ng aming mga anak, ang amin pong mga manugang at ang aming mga apo. Sinasampalatayanan namin na maging ang bawat sambahayan ng mga tunay mo pong mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan, at ang mga kalalakihan at kababaihan na itinuturing mong aming mga kaibigan na nangangalat sa buong sanglibutan, na sa pamamagitan po ng karunungang pinalago mo po sa huling araw, sa pamamagitan po, Panginoon, ng mga karunungan ito, na katulad po ng internet, ng Facebook at ng YouTube,
Ama manahal, narinig din nila ang iyong pangalan. Napakinggan nila ang iyong mga aral. Idinadalangin namin silang lahat sa iyo. Sana po, kung papaanong iniingatan mo kami sa malayong dakong ito, gayon din naman ang patuloy mong ipinararanas sa kanilang lahat, sa bawat sandaling nagdaraan sa ibabaw ng magulo at mandarayang sanglibutan. Amen. Ama naming Diyos, sa linggo ng umagang ito, ikaw sanang muli ang tumindig sa amin. Turuan mo patpakainin ang aming mga kaluluwa ng iyong mga salita na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Gamitin mo po sanang tulad sa isang mabuting kasangkapan ang bibig at labi ng iyong hamak na lingkod. Badalin mo po ang kanyang puso. Linisin mo po ang kanyang kalooban. Dagdagan mo po ang kanyang pananampalataya. At patuloy mo sanang bubuksan sa kanya, Panginoon, ang lalong malalalim na lihim ng iyong kalangitan. At kung ito po'y mapakinggan ng lahat ng kinauukulan, tumubo sa aming mga puso, magsilbing ilawan, tanglaw sa aming mga landas ng buhay na dinaraanan, hanggang sa masapit namin ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amang Diyos, habang kami nagsisipakinig, dalawin mo po ang bawat isa sa amin. Hipuin mo po ang aming mga lupang pangangatawan. At kung sino man sa amin ang pinasapitan mo ng sari-saring mga karamdaman, lalo na nga po ang mga anak namin, Ama Diyos, maawat mahabag ka sa kanila, alang-alang po sa aming mga paglilingkod sa iyo. Dagdagan mo pa po sana sila ng marami pang mga araw. At higit sa lahat na idinadalangin namin, ang patuloy ng sa amin tumatanda at nanghihina, at nalalaman naming malapit na kaming matulog sa aming mga tulugan. Una na nga ang iyong hamak na alipin. Gayon din po ang aking kabiyak. Huwag mo rin sanang pabayaan si kapatid na Prospero at si kapatid na Glenda. At tulungan mo rin po sana si kapatid na Expectacion Valencia. Ang marami pa sa iyong mga anak, mga kaibigan namin, mga kapatiran, na ang kanilang mga pangalay hindi na po nasasambitla ng iyong hamak na alipin. Dagdag na inaasahan namin, iyo rin po silang pagagalingin at palalakasin. Ang lahat po ng ito, idinadalangin namin ng buong kapakumbabaan sa pangalan mong Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Dumadako na po tayo sa lalong pinakadakilang bahagi ng ating pagsamba sa linggo po ng umagang ito. Sa makatwid po baga ang pag-aaral natin ng mga banal na kasulatan. Una na nga po ay aking ipinaaala-ala na sa isang pagsamba, hindi po kailangang puro awitan na lamang tayo, puro panalangin. Ang isang pagsamba po ay kinapapalooban din naman ng tinatawag na pakikinig ng mga salita o mga aral ng Diyos, na siya pong mabuting balita. At sa umaga pong ito, anyayahan na po natin ang lahat ng ating mga minamahal sa buhay, patungkol po sa inyo na nasa inyong mga tahanan na nangangalat po sa buong sanglibutan. Tawagin na natin ang ating mga asawa, ang ating mga anak, mga manugang at mga apo. At kung meron na tayong mga panauhin, mga kaibigan o mga kabag-anak, bago po natin sila pauwiin, ipangumbida po natin ang ating gagawing pag-aaral. Huwag po nating ikakahiya ang pangalang Diyos, ang pangalang Kristo Jesus. Sapagkat
kapag ikinahiya natin ang ating Panginoong Hesukristo, sa Kanya pong ikalawang pagparito ay wala tayong maaasahan na buhay na walang hanggan. Kaya nga po, kunin na rin natin ang ating mga Biblia. Minamabuti ko po na kung meron tayong mga Bibliang English, yung original King James Version, at kung meron tayong Bibliang Tagalog, tiyakin po natin ito ang 1905 version na dinala po sa atin ng mga Amerikano noong tayo po ay palayain sa kamay ng mga Kastila. Atin na pong bubuksan ang ating banal na paksa sa aklat po ng Propeta Isaias. Unahin po nating basahin sa King James Version, Isaiah chapter 52, and the verse is 7. How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace, that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation, that saith unto Zion, thy God reigneth. Sa Tagalog, mga kapatid, makinig po tayong mabuti. Ano ang pagkaganda? Anong pagkaganda sa mga bundok ng mga paa niyaong nagdadala ng mga mabubuting balita na naghahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mga mabuting balita sa ikabubuti, na nagtatanyag ng kaligtasan, na nagsasabi sa Sion o Sion, ang iyong Diyos ay naghahari. Dito po sa talatang ito, sa Isaiah po 52 at 7, wala pong pagkakaiba doon po sa Bibliang English na una po nating napakinggan. Meron daw po na mga tao ang gaganda ng kanilang mga paa. Anong pagkaganda? Sa mga bundok. Yung mga paa daw po na yun ay nasa mga bundok. Ganito po ang pag-aaral. Nagdadala ng mga mabubuting balita. Meron pong hiwaga dito sapagkat ang Biblia po ay talagang inalihim ng Panginoon Diyos sa hiwaga. At maliban po na ang isang tao ay pagkalooban ng wika nga mabuting kapalaran, na sila ay mapalagay sa dako na kung saan naroon ang pagpapaliwanag ng Diyos, hindi po ito maiintindihan. Kaya nga po, tinitiyak ko po sa inyo, hindi po lahat ng iglesia ay makapangangaral ng katotohanan tungkol sa Isaiah 52:7, maliban lamang po saan? Sa iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Bakit nga po kaya? Sa aklat po ni Marcos, sa kanyang kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 12, ay ganito po ang natatala. Sa inyo, ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Meron pong tinatawag na inyo. At kung sino po yung inyo na yon, sila po yung mga nasa loob. Meron pong
kinalalagyan sila. Sa inyo ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga. Totoo ba na merong nasa labas? Kung itutuloy natin ang 12 ng Marcos, sa mga nasa labas, ang lahat po ng mga bagay ay ginagawa sa talinghaga. Upang kung magsitingin sila, ay huwag nilang mamalas. At kung marinig nila, ay huwag nilang mga unawa. Sa makatwid, meron pong mapapalad na mga tao na inilagay sa loob. At meron namang mga kapuspalad na nasa labas. Alin po baga? At sino-sino po baga yung nasa loob? At ano po baga yung pinaglagya? Kung bubuksan po natin ang unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 28, ang Diyos ay naglagay din naman ng ilan sa iglesia. Meron po palang lalagyan. Meron po palang kalooban. Pag sinabing naglagay, merong paglalagyan. Loob. Ang Diyos ay naglagay din naman ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol. Ikalawa ay mga guro, mga propeta, at iba't ibang mga kapamahalaan ang kinukuha natin kung sino ang inilagay sa loob. At kung ano yung loob, yun po ang iglesia. Inilagay doon ang mga apostol at ang mga propeta at mga kapatid kung alin yung iglesia. Alam po natin, tinutularan na natin, unang Tesalonica 2:14, iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa makatwid, tayo na nasa loob ng iglesia, tayo lang ang makapagpapaliwanag kung alin itong Isaiah 52:7, anong pagkaganda sa mga bundok ng mga paa niyaong mga nagdadala ng mga mabubuting balita. Meron po tayong aalamin at kikilalanin. Sino yung mga tao ngayon na nasa bundok na ang kanilang mga paa ay magaganda? At bakit nga po magaganda ang kanilang mga paa? Naghahayag sila ng kapayapaan na nagdadala ng mabubuting balita. Sa ikabubuti, nagtatanyag ng kaligtasan at nagsasabi sa Siyon, ang iyong Diyos ay naghahari. Bakit maganda ang mga paa ng mga taong ito? Ang daladala nilang mabuti, ang daladala nilang mabuting balita sa ikabubuti ng tao, ang daladala nilang mabuti ay sa pagliligtas ng mga tao, at higit sa lahat, ang mga taong ito lang ang nangangaral na ang Diyos ay naghahari. Meron ba tayong nakitang mga relihiyon na nangangaral na tanging Diyos lang ang naghahari? Wag po kayong magagalit. Alam na alam natin, at tayo'y naging bihag ng tinatawag na iglesyang kinagisnan. Sino ang ipinakikilala nilang Diyos na naghahari? Yung mga papa sa Roma? O hindi po ba? Vicarius Filii Dei, ang titulo sa korona ng mga papa sa Roma, na kung liliwanagin, kahalili ng Diyos, kahalili ng ating Panginoong Jesucristo. At kung meron pang ibang mga relihiyon sa lupa, at mga iglesia, tulad ng maraming mga iglesyang mga pagano, yung kanilang mga dinidiyos, ang kanilang ginagawang hari, yung kanilang mga leader, yung kanilang mga obispo, yung kanilang mga sugong anghel, yung kanilang mga diksyonaryo ng Biblia, yung kanilang Gautama Buddha, yung kanilang Confucius, yung kanilang Zoroaster. Hindi po ba totoo yan? Meron lamang mga tao magdadala ng mabuting balita, tiyak na tiyak sa ikabubuti ng tao, natatanggap sa mabubuting balitang ito, sa ikaliligtas nila, at ang mabubuting ang mga taong ito na may magagandang paa, mga kapatid, magsasabi ka sa Siyon. May tinutukoy na Siyon
ang Panginoon Diyos ang maghahari. Ngayon, para tayo po'y lubos na maliwanagan, ang unang-una po nating itatanong, ano nga po baga yung hiwaga ng bundok? May tinutukoy na bundok eh. Ano yung hiwaga ng bundok na tinutukoy ng ating pinakapaksa? At kailan, makinig kayo, kailan po baga ito magkakaroon ng katuparan? Sapagkat ito po ay hula. Ibig kong maunawaan natin, ito po ay ipinasulat ng Diyos kay Propeta Isaias, humigit kumulang 760 years. At ito ang mga pagkakataon, mga kapatid, na ang bayan ng Israel nagugupiling sa paglilingkod sa mga Diyos-Diyusan. At ibig kong maintindihan ninyo, si Isaias is a contemporary of other prophets like Prophet Jeremiah. Sila po ay halos magkakasabay na naging mga propeta sa loob ng Israel, and 760 years at the times wherein the kings of Israel have engrossed the Israelite to worship idols created by their hands. At ng mga pagkakataong ito, 760 years, ang panahon ng mga paghahari ng mga hari sa Israel, na ang Israel ay kanilang ibinudyo sa mga paglilingkod sa mga larawan, na katulad ng malimit ninyong mapakinggan sa Jeremias, Kapitulo 7, versikulo 12 hanggang 19, Jeremias, huwag mo nang ipanalangin sa akin ang bansang ito. Huwag mo nang nilakas ang iyong panalangin patungkol sa kanila, sapagkat hindi kita pakikinggan. That is about 760 years. Mga kapatid, hindi mo ba nakikita ang ginagawa ng aking bayan sa mga lansangan ng Huda at mga lansangan ng Jerusalem? Ang mga ina ay mamasa ng tinapay. Ang mga anak ay namumulot ng mga kahoy sa bundok. Ang mga ama ay naghahanda ng pamparikit upang ipaghanda ng kanilang mga handog ang reyna ng langit. Kaya naman, at the same time, sa gayon ding pagkakataon, ang Diyos na nagdaramdam sa kanyang sariling bayan ay ipinasulat kay Isaias ang hulang ito. Ano ang hulang ito? Anong pagkaganda sa mga bundok ng mga paa niyong nagdadala ng mga mabubuting balita? Sapagkat nang tumalikod ang bansa ng Israel sa kanilang mga Diyos-Diyusan, nawala na ang mabuting balita. Dadapat humula ang Diyos. Mga kapatid, magkakaroon ng mga taong magdadala ng magagandang balita, magaganda ang kanilang mga paa, silang magtuturo sa tao ng mabubuting mga bagay sa ikabubuti, sa ikaliligtas, at sa Siyon. Kanilang sasabihin, mga kapatid, ang Panginoon Diyos ang maghahari. Itong mga taong ito, nahula ng Diyos, pagdating ng mga taong ito, sila ang magsasabi, mga kapatid, sa sanglibutan, ang Diyos ang maghahari. Kailan nga ito mangyayari? At alin yung hiwaga ng bundok na iyon? Pabayaan natin ang Bibliang magpaliwanag. Isaias, Kapitulo 2, versikulo 2. At mangyayari, ito po, mangyayari sa mga huling araw. Isipin ninyo yun? 760 years before Christ, merong mangyayari. Alin? Mangyayari sa mga huling araw. Na ano? Ang bundok. Ano yung bundok na kinaroroonan ng mga taong may magagandang paa? Ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at magiging mataas, napakataas sa mga burol, at lahat ng mga bansa ay magsisiparoon doon. Alin po
ang ipinakikilalang bundok ng Panginoon, matatatagi ka, magiging mataas, taluktok. Alam ba ninyo ibig sabihin ng mataas, taluktok? Yun ang pinaka-apex. Nakakita na ba kayo, kamukha ng bundok ng Mayon? Ano ang pinakamataas na bahagi ng Mayon? Yung kanyang apex, yung pinakamataas. Kaya nga dito, merong ipinakikilala isang wika nga pananalita na naglalarawan, hindi materyang bagay ito. At dito po ay ipinakikilala na ito'y magaganap sa mga huling araw. Sa huling araw, ang bundok ng bahay ng Panginoon matatatag sa taluktok ng mga bundok in the apex at magiging mataas sa mga burol. Wala nang tataas dito. Lahat ng bansa, lahat ng mga tao ay magsisiparoon sa bahay ng Diyos na yon. Ngayon, ano po baga naman yung mabuting balita? Sapagkat meron daw dadaling mabuting balita, itong mga taong magaganda ang paa na nandun sila sa taluktok ng mga bundok. Mga kapatid, ano yung mabuting balita? Nadala-dala ng mga taong ito sang-ayon sa banal na kasulatan. Pabayaan natin si Apostol Pablo ang sumagot, 7:12. Kaya nga, ang kautusan ay banal, ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Alin yung daladala nila na mabuti balita? Ang kautusan ng Diyos. Ang utos ay banal. Banal, matuwid at mabuti. Sa makatwid, walang ibang dadalhin kung hindi ang mga utos ng Diyos. Ngayon, ang itatanong natin, ano pong uri baga ng kautusan ang tinutukoy na dadalhin ng mga taong may magagandang mga paa? Sang-ayon din sa mga banal na kasulatan. Anong uri ng kautusan? Alam natin, maraming kautusan. Kapatid na si Rilo, alam na namin niya. Yung 2 tapyas na bato, yung kinaroroonan ng 10 utos. Salita, utos ng Diyos yan. Nung kapanahunan ng bansa ng Israel. At ang maraming tinatawag na panghihili ng araw ng Sabat, pagbibigay ng ikapo, yung sinasabing, huwag kumain ng baboy o ng karumal-dupal. Yan ang mga kautusan ng Diyos. Mga kapatid at mga magulang. Ang itatanong natin, ang pinag-uusapan dito, sa huling araw. Ang ibig sabihin, from 760 AD, BC, before Christ, magkakaroon na ng tinatawag na kautusan sa huling araw. Alin nga yung kautusan na yan? Yan ba yung literal at materyang kautusan ng unang tipan o ng matandang tipan? Ituloy natin ang ating pagbabasa, Romanos 7:14, ang unang bahagi. Sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay sa Espiritu. Ano po napakinggan natin? Nalalaman natin ayon kay Pablo. Mga kapatid, ang tinutukoy na rito, yung tinatawag na bagong tipan, hindi na yung matanda. Nalalaman natin na ang kautusan ay sa Espiritu. Mayroong malaking pagkakaiba sapagkat ang matandang tipan, yung ipinakikilala na 10 kautusan at ang mga aklat ng mga propeta na naroon ng mga iba't ibang kautusang ipinautos ng Diyos. Yun po ay literal materya. Katulad nga po ng sinasabing, igalan mo ang iyong ama, ang iyong ina, ang sino mang lumait. Minura niya ang kanyang mga magulang. Mga kapatid, makinig kayo, yung unang tipan. Minura niya ang kanyang magulang, walang pagsalang, mamamatay sa pamamagitan ng pagpukol ng bato. Kapag ang isang babae ay napatunayan sa pamamagitan ng 1 o 2 saksi na nakikiapid sa hindi niya asawa,
nakasulat po, walang pagsala ang nilalagay sa gitna ng bayan at papatayin, pupukulin ng bato hanggang sa mamatay. Sa katunayan nga, kung natatandaan pa ninyo ang pag-aaral natin, mga kapatid, ng si Maria Magdalena ay haltakin ng mga Hudyo sapagkat nasumpungan na sumisiping, nagpapasiping sa hindi niya asawa, si Maria Magdalena talagang pupukulin ng bato. Papatayin. Bakit? Yan po ang unang mga kautusan. Ngunit dito, sinasabi sa Romanos 7:12, ang utos banal, ang utos matuwid at mabuti. Totoo po yun, maging yung matandang tipan. Banal po yun. Utos ng Diyos, salita ng Diyos. Ngunit, sa huling araw, nalalaman ika natin na ang kautusan ay sa Espiritu. Espiritual na po. Yung mga mabubuting balita na daladala ng mga taong naroon sa taluktok ng bundok ng bahay ng Diyos na sumisigaw ng mabubuting mga balita na siyang salita ng Diyos na banal, matuwid at mabuti, espiritual na po, hindi na po yung matandang tipan. Mga kapatid, yan po ay pinalipas na ng Diyos. Totoo ba yan? Kung babasahin natin ang 1:13 ng propeta Isaias pa man din, huwag na kayong magdala ng anumang handog. Huwag na kayong mangingili ng araw ng Sabat. Huwag na kayong magkakatipon. Huwag na kayong, mga kapatid, magtuturot at magpapausok pa ng mga insenso. Ako'y sawa na, ako'y banas na. Pinatigil na po ng lahat. Pinatigil na po ng Diyos ang lahat ng mga ritual na yon. Sapagkat yun ay materialism. Nang dumating na po ang huling araw, ang panahon ng Panginoong Jesucristo, spiritualism. Totoo ba yan? Bakit sinasabing ang kautusan ay sa Espiritu na dadalhin itong mga taong ito sa huling araw na may magagandang mga paa? Pabayaan natin ang Panginoong Jesucristo ang magpaliwanag sa atin. Basahin po natin ang San Juan 6:63. Ang Espiritu nga ang bububuhay sa laman. Ito po, pagdating sa materialism, yan po ang tinatawag na laman. Kaya nga, kapag ang isang tao'y sumuway nung matandang tipan, kapanahunan ng bansa ng Israel, literal, yung laman na yon, pinupukol ng bato hanggang sa mamatay. Totoo po yun. Kaya nga ang wika ng Panginoon sa 6:63, ang Espiritu nga ang bumubuhay, yung salita, yung utos ng Diyos na banal, matuwid at mabuti. Totoo ba yan? Ang Espiritu nga ang bumubuhay sa laman, materya, materialism, ay walang anumang pinakikinabangan. Ang mga salita, eto na, ang mga salita na sa inyo ay aking sinasalita, pawang Espiritu at pawang buhay. Ito po ang dala ng mga taong may mga magagandang paa na sila ay naroon sa taluktok ng bahay ng Diyos in the apex of God's house. Yung bundok ng Panginoon, yung apex, tinan ninyo ang ating pinaka-logo, ang ating sisigla ng banal na kasulatan. Merong apex sa itaas. Sapagkat ipinakikilala ito'y sagisag na ang tinatawag na bahay na ito ang magtuturo ng katotohanan, ang magbibigay ng kapayapaan, ang magtuturo ng tinatawag na ikaliligtas ng bawat tao sa lupa. Ang bahay na ito ang sisigaw sa sanglibutan. Ang Panginoong Jesucristo, ang Diyos, ang siyang maghahari. Kaya wala tayong pinakikilalan kung sinong mga Doctor of Divinity, Theosophy and Letter. Lahat tayo pantay-pantay, lahat tayo pare-pareho, iisa lang. Ang ipinakikilala natin, walang iba, kung hindi ang dakilang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, napakaliwanag po. At maging
sa mga talata ng mga kasulatan, tulad ng mga itinuturo ni Apostol Pablo, ang titik. Pag sinasabing letra, titik, bakit sinabing titik? Yung 2 tapyas na bato at yung mga kasulatan ng mga propeta, yun po'y pumapatay. Ang titik ay pumapatay. Ang wika ni Apostol Pablo. Ngunit ang Espiritu, alin ang Espiritu? Yung Ebanghelyo, yung salita ng ating Panginoong Jesucristo ay bumubuhay. Mga ginigiliw naming mga tagapakinig. Ngayon, ibig mo bang sabihin, kapatid na Cirilo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, binabaliwala na ninyo ang 2 tapyas na bato? At ang mga kautusan na napasula, iniutos ng Diyos sa matandang tipan? Hindi po. Wala po kaming itinuturong gayon. Ang sinasabi po namin, ito rin ang sinasabi ng mga apostol na kamukha ni Apostol Pablo. Ano ba ang sinasabi ni Apostol Pablo? Sa aklat po ng taga-Galasias, kung babasahin ninyo, Kapitulo 3, versikulo 20 hanggang 29, ano pa ang wika ni Pablo? Ano pa ang matandang tipan, ang mga wika nga kautusan? Ano pa ang mga kautusan, yung 2 tapyas na bato, at ang mga sulat ng mga propeta? Ano pa ang mga kautusan? Ito rin ang naghatid sa atin kay Kristo. Hindi po namin binabaliwala ang matandang tipan. Kaya ang Biblia namin, magkasama po, matanda at bagong tipan. Sapagkat hindi natin pwedeng papaghiwalayin. Maging ang ating Panginoong Jesucristo ay nagsasabi sa kanyang aklat na ipinasulat kay Juan, sa Kapitulo 5, versikulo 39, inyong basahin ang mga kasulatan. Ano ba yung kasulatan? Na ipinag-uutos ng Panginoon na babasahin natin, yung matandang tipan. Bakit? Nung panahong isulat, ang aklat na ito ni Juan at ng mga apostol, nung pasimula na nangaral ang Panginoon, 5:39, mga kapatid at mga magulang, wala pa po ang bagong tipan. Nakukuha ba ninyo? Wala pa. Ang bagong tipan, nagpapasimula pa lang. Ano yung itinuturo ng Panginoon? Nabasahin ang mga kasulatan, ang matandang tipan. Anong sinasabi ng Panginoong Jesucristo? 5:39 ng Juan, inyong basahin ang mga kasulatan, ang matandang tipan. Bakit? Inaakala ninyo na dito sa matandang tipan, meron kayong buhay na walang hanggan. Bakit? Ito ang siyang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. O hindi ba totoo yan? Ano ba napatunayan ng matandang tipan tungkol sa Panginoong Jesucristo? Deuteronomio 18:18 at 15. Sinabi ng Diyos kay Moses, sabihin mo sa aking bayan, ako'y magtatayo sa gitna nila ng isang propeta na katulad mo. At pagdating ng propetang ito, sa kanya na sila makikinig at mangyayaring ang hindi makinig sa kanya ay pupuksain o papatayin. Napakahigpit na utos ng Diyos yan. 1,000 taon, mahigit kumulang. Sinabi na, ipinag-utos na ng Diyos kay Moses, Deuteronomio 18:15, Moses, sabihin mo sa aking bansa, magtatayo ako ng isang lalaki na katulad mo at pagdating niya, sa kanya na sila makikinig. Ngayon, sino yung propetang yun? Ang sabi ng Panginoon, inaakala ninyo meron kayong buhay na walang hanggan sa matandang tipan. Bakit? Ito ang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. 5:39. Sino nga yung propetang yon na pinatutunayan ng Panginoong Jesucristo? At paano pinatunayan ito maging ng mga apostol? Aklat ng mga gawa. Buksan ninyo. Kapitulo 3, versikulo 22 at 20. Tunay, sinalita sa inyo ni Moses, ako'y magtatayo ng isang propeta sa gitna ninyo at pagdating niya sa kanya na kayo makikinig, ang propetang ito, walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Basahin ninyo. Aklat ng mga gawa. Mga kapatid, 3:20 at 22.
tunay na sinalita sa inyo ni Moses, magtatayo ako ng isang lalaki na kagaya mo. Pagdating niya sa kanila na kayo, sa kanya na kayo makikinig, ang lalaki ngayon, ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga, nang makilala ko ang Kristo, nang makilala natin ang Panginoon, nang mapakinggan natin ang kanyang tinig at ating sinampalatayanan, ako'y sumasampalatayang kung ako'y magtatapat sa paglilingkod sa Kanya ng buong puso, buong isip at buong buhay hanggang aking kamatayan. Pagkakalooban niya ako ng buhay na walang hanggan, maging ang sino mang nagnanasa na tumanggap ng buhay na walang hanggan at maglilingkod sa Kanya sa loob ng Kanyang kinaroroonan na walang iba kung hindi ang Kanyang bahay. Mga kapatid at mga magulang. Ngayon, saan po hinuhulaan? Makinig tayo. Ituloy natin. Napakaganda nitong mga aral na ito. Tinitiyak ko sa inyo. Hindi ito napakinggan ng sino mang mga iglesia. Hindi ito naituro. Kung ituro man ito, ay mali ang itinuro nila. Bakit? Hindi sila pinagkalooban na makaalam ng hiwaga ng Diyos. Kung sinasabi man, 760 years, sa huling araw, 760 years before Christ, sa huling araw, magkakaroon ka ng taluktok ng bahay ng Diyos. The apex of the house of God. At naroon ang mga tao, naroon daw sa loob. Sa ibabaw ng bundok na yon, ang mga tao, magdadala ng mabubuting balita, ang gaganda ng kanilang mga paa. Saan? Ito, tanong natin, nangyari ba? Na talagang nagkaroon nga ng bundok ng bahay ng Diyos. At kailan ito napatayo at saan ito itinayo? At ano ang kaugnayan nito sa tinatawag na dako ng Zion? Z-I-O-N, Zion. Basahin natin. Makinig tayo. Isaiah 2:3. Sapagkat mula sa Sion, eto po, mula sa Sion ay lalabas ang mga kautusan, ay lalabas ang kautusan, at ang salita ng Panginoon ay magmumula sa Jerusalem. Saan daw po matatatag? Saan daw matatayo sa huling araw? Pagdating ng kaganapan ng hulang yon, saan matatayo? Saan dako sa lupa? Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay lalabas sa Sion, at ang kautusan, salita ng Diyos, ay manggagaling din naman mula sa Jerusalem. Anong hiwaga dito? Bakit? Bakit yung Sion at saka yung Jerusalem ay parang hindi nagkakahiwalay? Tingnan natin ang kahulugan nito. Buksan po natin, sa atin pong sinaliksik ang ibig sabihin ng salitang Zion, Z-I-O-N, sa Bible Dictionary. According to the Bible Dictionary, Zion is synonymous with the city of God. Sa ngayon sa tinatawag na aklat ng karunungan tungkol sa Biblia, yun daw salitang Sion, synonymous, ang ibig sabihin, walang pagkakaiba sa tinatawag na siyudad na Jerusalem. Sa makatwid, pag binabanggit pala yung Zion, yun pala city of God. And it is a place that God loved. Ito ay dako na minamahal ng Diyos. Eto na. Dediretsuhin na. Zion is Jerusalem. Anong pagkaganda ng mga paa ng mga taong nagdadala ng mabubuting balita. Ang mga taong ito'y naroon sa bundok ng Panginoon, in the Zion of God, which is none other than Jerusalem. Katulad nga ng sinabi at binasa ko, itinanong natin saan ba itatayo ng Diyos ang kanyang bundok na ito na kinaroroonan ng mga taong magdadala ng mabubuting balita. Binasa ko sa inyo Isaiah 2:3.
mula sa Siyon, lalabas ang kautusan, at ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem. Bakit ganon? Parang iba. Mula daw sa Sion, lalabas ang kautusan, at ang salita. Hindi ba kautusan tsaka salita pareho? Opo. At ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem. Bakit? Sion is Jerusalem. Nakuha na ninyo mga kapatid? Ito ang tinatawag na bundok ng Diyos. Mount Zion is the high hill on which David built a citadel. Kaya pala dito, ng kapanahunan ng kasaysayan ng bahay ni David, ng buhay ni David, dito niya ipinanukala, mga kapatid, na ipagtayo ng bahay ng Diyos. It is on the southeast coast of the city, side of the city. The word Zion occurs 150 times in the Bible. It was essentially means, ito pa, isang pagpapakahulugan, the fortification. Mga kapatid, kaya nga, tingnan ninyo yung tinatawag na Wailing Wall. Alam ba ninyo yung Wailing Wall? Saan itinayo yon? Ni David? Sa Jerusalem. At gaano kalalaki ang mga adobe, yung Wailing Wall, nakikita natin sa balita. Pagka naroon yung mga Hudyo, halikan ng halikan sa tabike, sa mga adobe, mga kapatid, umiiyak, nananalang ang kakapal. Bakit makakapal? Parang intramuros. It is the fortification of Israel. Yun ang patibayan nila. Mga kapatid, kaya nga, ng kasaysayan, during the year 70 AD, nang pinasok na ni General Tito sa utos ng kanyang ama na si Emperador Vespasian ng Roma, ng kanilang sakupin ang Israel, nahirapan sila. Mga kapatid, napakahirap pasukin yun ang fortification. Parang intramuros yun, ang kakapal ng mga bakod nun. Ngunit, ang ginawa nila, binuhusan nila ng mga apoy. Sinunog ang loob ng Jerusalem. Ang daming namatay na mga anak ng Diyos. Sang-ayon po sa tala ng kasaysayan. Pero, nahirapan sila. At yun nga pong tinatawag na Zion, it is nothing but the city of God, which is Jerusalem. Ngayon, kaya't saan po? Saan nga po baga? Itinayo at kailan natayo itong Zion na ito? Itong bundok ng bahay ng Diyos, sang-ayon sa ating paksa na pinag-aaralan. Pabayaan natin ang Panginoong Hesukristo ang magpaliwanag. Itatanong natin, kailan na itayo ang bahay ng Diyos? Mateo 16:18. Marami po tayong matututuhan. Makinig lamang kayo. During the time, 32 years AD, ng kapanahonang 32 o 32 taon na, AD, panahon ng bagong tipan, ang Panginoong Hesukristo ay nagpanukala ng isang bagay at siya'y pumaroon sa siyudad ng Jerusalem. Ano po ang kanyang ipinanukala? Makinig kayo, ha? Makinig kayo. Basahin natin. At sinasabi ko naman sa iyo, ang Panginoon na paroon sa Jerusalem, sa mga Cesarea ni Felipe, pinagutusan niya yung 12, magkita-kita tayo ron. Hindi ko na babasahin yung itaas para huwag tayo masyadong humaba. Magkita-kita tayo sa Jerusalem. Anyo 32. At nang nasa harap na nga po niya ang 12 apostol, sa harap ni Pedro, anong sinabi ng Panginoon? Alam po ba ninyo? Si Pedro, senior. Siya po ang unang tinawag. Kaya, kalimitan, mga kapatid, mababasa natin sa aklat ng 4 na ebanghelista, nangunguna lagi si Pedro. Pero si Pedro, isang karaniwan din na apostol. Huwag ninyong aakalain na si Pedro ang kahalili ng Panginoon. Walang kahalili ang Diyos. Kayo naman mga pare, sinipa ninyo ang Panginoong Jesucristo. Pinalit nyo si Pedro. At saka yung mga papa sa Roma. Basahin natin. Huwag kayong magagalit, ha? Magderetsahan na tayo. Kayo ng mga nasa bahay-bahay. Magalit kayo kung gusto nyo. Ano nga sinabi ng Panginoong Jesucristo? At ano kinalaman nito? Mga kapatid, Mateo 16:18,
At sinasabi ko naman sa iyo, si Pedro kasi ang senior sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng malaking batong ito, sa Tagalog, sa ibabaw ng batong ito, kinuha natin yung pinanggalingan na King James Version, chapter 16 and the verse is 18. I say therefore unto thee, that thou art Peter, and upon this rock, ang nagsasalita ang Panginoong Jesucristo, first person. Ang kinakausap si Pedro, second person. Ang pinagtutuunan, the subject, ang pinagtutuunan, third person. Makinig kayo. Yan ang grammar, grammatically correct. First person ang nagsasalita, second person ang kinakausap, third person yung pinag-uusapan. Sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. I say therefore unto thee that thou art Peter, and upon this rock, R-O-C-K, third person, upon this rock, I will build my church. Hindi po sinabi, I say therefore that thou art Peter, and upon you, I will build my church. Nakuha na ninyo? Ay ginawa ng simbahang Katoliko, si Pedro daw ang pinagtayuan. Hindi kayo marunong ng gramatika. Mag-aral kayo ng English, mga kapatid at mga magulang. May pinag-uusapan. Third person, R-O-C-K. Kaya nga, at maging yung salitang Peter, yung Peter, mga kapatid, salitang English, pag isinalin mo ito sa tinatawag na Latin, this is Petrus. Ano ang ibig sabihin ng Petrus sa Latin? Stone, maliit na bato. Ano ang malaking bato sa Latin? Petram. Petram, hindi Petrus. Totoo ba yan? Meron ba kayong mababasa, kapatid na Cirilo, sa Biblia, na yung salitang Pedro ay ibig sabihin maliit na bato? Meron. O ito, babasahin ko. San Juan 1:42. At siya, si Pedro, ay kanyang dinala kay Jesus. Siya ay tinignan ni Jesus, San Juan 1:42. At siya ay tinignan ni Jesus at sinabi, ikaw ay si Simon. Meron pa pong ibig sabihin yung pangalan ni Pedro Kaya lang naging Pedro, mga kapatid, nang siya'y gawing Kristiyano na, nang siya'y tawagin bilang apostol. Pero ang talagang pangalan niya, ikaw ay Simon, na anak ni Juan. Si Simon, anak ni Juan. Alam man ninyo, noong araw walang apelido. Makinig kayo. May matututuhan kayo. Noong panahong Kristiyano pa man din, wala pong apelido. Paano lang makikilala si Juan na itong Juan na ito ay anak ni Juan? Na itong Simon na ito ay anak ni Juan. At hindi anak na ni Cornelio o anak na kung sino-sino. Alam po ninyo, kaya nagkaroon ng apelido, ganito po ang kasaysayan niyan. Nang dumarami na po ang mga tao, minabuti po ng mga tao na magkaroon ng apelido. Ano ang naging apelido? Sa ibang talata sa Biblia, si Pedro o si Simon, na ang tatay niya ay tinatawag na Juan, yung Juan naging apelido niya. Kaya nga, sa ibang talata sa Biblia, hindi ko na babasahin, mababasa rin ninyo ito sa inyong pag-aaral, Simon Bar Jonas. Ano ang ibig sabihin ng bar? Yung salitang bar, anak. Ikaw si Simon, anak ni Juan. Simon Bar Jonas. Pedro Bar Jonas. Anak ni Jonas. Sapagkat yung Juan, ang ibig sabihin din Jonas. Basahin natin. Si Simon na anak ni Juan, o si Simon Bar Jonas, ang wika ng Panginoong Jesucristo, nang iharap siya, si Pedro kay Jesus, ikaw si Simon na anak ni Juan. Eto na, tatawagin kang Cephas. Eto na naman. Alam ba ninyo ibig sabihin ng Cephas? Small stone. Cephas and Pedro are synonymous. Kamukha ng Zion and Jerusalem, iisa. O ituloy natin. Ikaw ay tatawagin kong Cephas.
na kung liliwanagin ay Pedro. Niliwanag ng Panginoon na kung liliwanagin ay Pedro. Sa Ingles, basahin natin. And he brought him to Jesus. And when Jesus beheld him, Peter, he said, Thou art Simon, the son of Jonah. Thou shalt be called Cephas, which is, eto na, ang liwanag, which is by interpretation, a stone, maliit na bato. Kaya po hindi pwedeng itayo kay Pedro. Mga kapatid at mga magulang, niliwanag lang ito sa atin. Pero ang pinag-uusapan natin, kailan ba matatayo yung hula ni Propeta Isaias? Mga kapatid, sa huling araw, matatayo sa taluktok ng mga bundok ang bahay ng Diyos at naroon ang mga taong may magagandang mga paa. Anyo 32, sinabi ng Panginoon, Ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng malaking batong ito. Itatayo ko ang aking iglesia. Bakit? Bakit sinasabing yung itinayo niya na iglesia, yun din ang bahay? Mga kapatid at mga magulang, pag nagtayo kayo ng bahay, pag nagtatayo ang mga arkitekto ng bahay, pag bumibili tayo ng bahay, magpapatayo tayo, anong inuuna ng mga arkitekto? O lagay niyo ng mga bato yung mga gilid, ha? Yung mga pundasyon, ilagay ninyo yung malalaking bato. Katulad din naman ang iglesia. Sa ibabaw ng malaking batong ito, mga kapatid, itatayo ko ang iglesia. Ngayon, ang ating pagpapatuloy, ano nga? Ang siyang pagpapatunay na yung iglesia nga, na itinayo sa malaking bato, ito nga ang bahay ng Diyos. At anong klaseng iglesia ito? Ito ba ay literal, materyang bahay, na gawa ng kamay ng mga tao? Tandaan niyo, ang kautusan ay sa Espiritu. Spiritual na, hindi na tayo dyan sa materya. Totoo ba yan? Basahin natin. Unang Korinto 3:16. Hindi ba ninyo nalalaman ang kausap, yung mga tao, yung mga apostol, yung mga unang alagad na binasa ko sa inyo kanina, 12:28 ng unang Korinto, ang Diyos ay naglagay din naman ng ilan sa iglesia, una-una yung mga apostol, mga propeta at mga guro. Ang kausap dito, yung mga inilagay sa iglesia. Ay ano sinasabi sa kanila? Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ang temple of God, ng Diyos, at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Sa ibabaw ng malaking batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Alin yung tinatawag na iglesia? Yun ang mga tao. Mga taong tinawag niya. Mga taong sumampalataya sa Kanya. Inilagay niya sa iglesia. Mga taong nagpabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. At sila ang templo ng Diyos, na kung liliwanagin ang bahay na itinayo doon sa taluktok ng kaitaasan ng mga bundok ng bahay ng Diyos, mga tao na mangangaral ng Ebanghelyo, magbibigay sa mga tao ng pag-asa, mangangaral ng ikapapayapa, mangangaral ng kaligtasan, magtuturo sa tao, ang Diyos ang maghahari. Hindi kamukha nang nalalaman ninyong mga iglesia at relihiyon nga. Puro abuloy dito, abuloy dyan, send your donation. Mga kapatid at mga magulang. Ano mangyayari? Kung ang bahay na ito ay puksain ng tao. Halimbawa, may mga taong ibig tayong patayin. O 3:17, unang Korinto. Kung gigibayin ng sino man ang templo ng Diyos, siya igigiba din naman ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal. Ang templong ito ay kayo. Kapatid na Cirilo, meron ka bang mababasa? Literal na ang iglesia ng Diyos, ito nga ang bahay ng Diyos. Mga kapatid, meron po. Basahin natin. Unang Timoteo 3:15. Ang kausap ni Pablo ay si Timoteo. Ang pangaral niya. Isang pagkakataon, iniwanan ni Pablo si Timoteo
sapagkat siya'y mangangaral sa ibang bansa. At tingnan ninyo kung ano isinulat ni Pablo kay Timoteo. 3:15, unang Timoteo. Kung ako ay magluluwa ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo, o Timoteo, kung papaanong dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Ano ba ang bahay ng Diyos? Tinitiyak ba itong bahay ng Diyos? Ito nga ang iglesia ng Diyos? Ituloy natin ang pagbasa. Kung ako'y magluluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano dapat na ugaliin ng mga tao sa loob ng bahay ng Diyos. Na siyang iglesia ng Diyos. Ito po. Iglesia ng Diyos. Mga kapatid, ano ang Diyos dito? Alam po ninyo, kayong mga iglesyang kinagisnan, may iglesia kayo, Iglesia Apostolika Katolika Romana, sa Quiapo, sa Baclaran, doon sa kung ano-anong mga lugar sa buong mundo. Ako, lalaking katedral ng mga Katoliko. Ngayon din ang iglesia ng mga Buddhist, ng mga Confucius, ng kung ano-anong reliyon. Anong klaseng Diyos meron kami? O meron ang bahay ng Diyos? Iglesia ng Diyos na buhay! Alive, buhay, living God. Upang malaman mo kung paano dapat ugaliin ng mga tao sa loob ng bahay ng Diyos na buhay. Ito'y kaang haligi, ito ang suhay ng katotohanan. Maliban po sa iglesia ng Diyos na buhay, yung ibang iglesia, puro patay ang Diyos ninyo. Huwag kayong magagalit. Mag-aral tayo. There is no other living God but in the house of God, the church of God, built in the city of Jerusalem of Judea by our Lord Jesus Christ in the year 32 AD. Kaya naman sinasabi, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Why? Because Christ is the one who built it, Christ is the one who owns it, and Christ is the bishop, and no other could be taking his place. Mga kapatid, totoo ba yan? Sa Colossus Kapitulo 1, versikulo 18, si Kristo ang ulo ng katawan. You cannot remove Christ. Kayo naman, ginawa ninyo, kayo mga Katoliko Ang Papa sa Roma, ulo daw ng katawan. Huwag kayong magagalit. Totoo naman yan Anti-Christ kayo Why do you remove Christ as head of the church? Jesus is the head of the body. Colossians chapter 1 and verse 18. What is a body? Jesus is the head of the body, which is the church. Si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwidbagay ng iglesia. Ano ang ibig sabihin ng iglesia? Ecclesia. Sa mga Griego, ecclesia, which means body of God. Sa Tagalog, katawan ng Diyos. Mga kapatid at mga magulang. Sa mga tuwid, dito po itinuro sa atin na ang itinayo at pinagtayuan ng tinatawag na bahay na bundok ng bahay ng Diyos, mga kapatid, sa huling araw, AD 32, yun ang tinatawag na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na binayaran niya ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo. Acts of the Apostles, chapter 20 and the verses 28, feed the church of God, which He purchased with His own blood. Ang wika ng Panginoon, ang wika ni Apostol Pablo sa mga matatanda sa iglesia. Kaya nga, mga kapatid, napakaganda po ng ating mga pag-aaral. Ngayon, huling-huling katanungan natin, kapatid na Cirilo. Kapatid na Cirilo, patay na yung mga apostol. Patay na yung maging si Apostol Pablo. Sugo sa kahintilan. Sino ngayon ang mangangaral? Sino ngayon ang pinaka-obispo ninyo? Mga kapatid at mga magulang. At pinatunayan ninyo na
itong tinatawag na bundok ng bahay ng Diyos, ito pala ang iglesia ng Diyos, ito pala ang bahay ng Diyos, na binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Itinayo niya sa siyudad ng Jerusalem, Anyo Domini, Anyo 32 AD, Anyo Domini. Ngayon, yung mga apostol, wala na lahat. Sino ngayon ang nangangaral sa inyo? Sapagkat tinan nyo, babasahin ko itong napakagandang talata ni Apostol Pablo. Efeso 3:8. Si Pablo nagsasalita, sapagkat si Pablo, isa sa nagdadala ng mabubuting balita. Yung 12 apostol, tinawag niya Mateo 10:1 at kanyang pinalapit ang 12 apostol at sila ay kanyang inaralan at tinuruan at isinugo. Alam natin, isinugo ang 12 sa siyudad ng Jerusalem, sa Israel. Huwag kayong lalabas. Hindi ko na babasahin, no? Huwag kayong lumabas ng bansa ng Israel. Inyong ipangaral ang aking ebanghelyo. Hanapin ninyo ang aking mga tupa na nawagnit sa bahay ni Israel. Kaya laging napapakinggan ninyo sa akin, charity begins at home. Bago tayo mangaral sa ibang mga tao, mga kapitbahay, yung atin munang asawa, yung ating mga anak muna, yung ating mga manugang, yung ating sambahayan. At pagka lahat ay nakasama na natin sa paglilingkod sa Diyos, kumbidahin naman natin yung mga nasa labas o dalawin natin sila. Pero, sinabi nga ng Panginoon, hindi ako naparito kung hindi upang hanapin ko ang mga nawawagnit na tupa sa bahay ni Israel. At nang dumating ng pagkakataon, mga kapatid, na kailangang ipangaral na sa kahintilan sa labas ng bansa ng Israel, ang kaligtasan ito na dala-dala ng mga nangangaral na may magagandang paa. Mga kapatid, tinawag na ang lalaking si Apostol Pablo sa daang Damasco at pinagsabihan siya, isinusugo kita sa kahintilan Saulo. Ang pangalan ay Saulo. Hindi ka na tatawaging Saulo. Tatawagin ka ng Pablo na kung liliwanagin ikaw ang ilaw sa kahintilan. Isinusugo kita sa mga hintil upang sila ay kalagan mo ng kanilang pagkaalipin sa mga kadena ni Satanas, sa kadiliman, at dalin mo sa kagilagilalas na kaliwanagan. Kaya kayong mga hintil na hindi tumatanggap ng aral na ito, kayong mga hintil na hanggang ngayon, ibig ninyo maging mga pagano kayo, sumamba kayo sa Mama Mary, sumasamba kayo kay Filomena, sumasamba kayo sa mga Papa sa Roma, kayong mga hintil. Nakabilanggo kayo sa bilangguan ni Satanas. Tandaan ninyo yan. Maliban sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, walang tinatawag na katawan ng Diyos na ililigtas, yung kanyang katawan lamang. Efeso Kapitulo 5, versikulo 23 at 25. Mga kapatid, si Kristo ang ulo ng katawan. Ang wika ng lalaking si Pablo, mga babae, ibigin ninyo, pasakop kayo sa inyong masariling asawa. Gaya naman ni Kristo na napasakop sa iglesia. At sa 5.25 ng Efeso, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa. Gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia, ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa iglesia, at si Kristo ang tagapagligtas ng katawan. Ang ililigtas ng Panginoon, yung kanyang katawan. Hindi naman katawan ng Diyos ang simbahang katoliko Hindi naman katawan ng Diyos ang sabadista. Hindi naman katawan ng Diyos ang mga iglesia ng tao. Hindi naman katawan ng Diyos ang mga Buddhist. Paano ililigtas ang hindi mo katawan? Maski sa sunog. Kung magkakaroon ng sunog, ano uunahin kong buhusan ng tubig? Di yung bahay ko. Mga kapatid at mga magulang, ngayon, mga huling talata na ating mapapakinggan, eto nga, tinanin nyo, sapagkat yung nagdadala ng mabubuting balita, yung mga apostol nung una, yung mga unang alagad, mga patay na ita. Sino ngayon sa huling araw? Magandang tanong. Buksan natin. Efeso 3:8. Sa akin, sabi ni Pablo, na ako ang kabababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal, ibinigay ang biyayang ito, yung ministeryo, yung pagiging mangangaral, ibinigay ang biyayang ito upang ipangaral ko sa mga hintil ang mga hindi malirip na mga kayamanan ni Kristo. Si Pablo nga,
Mga kapatid, ang tagapagdala ng ebanghelyo noon sa kahintilan, ang gaganda. Maganda ang paa ni Pablo. Mga kapatid, 3:9. At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga sa lahat ng mga panahon na inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. Kay Pablo po ay pinagkatiwala. Nang panahong matapos na, yung 12, si Pablo na, ang nasa kahintilan, ibinigay sa akin ang biyayang ito upang ipakilala ko ang tinatawag na kahiwagaan ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng panahon, yung Ebanghelyo. Ngunit sa huling araw, huling tanong, kapatid na Cirilo, sino po ngayon ang inyong magandang pa? Ang tao na nangangaral, ang ibig sabihin ng mabuting balita. Kayo ba, kapatid na Cirilo? Hindi po ako. Si kapatid na Prospero ba? Hindi po ako. Sino po? Wala pong sino man sa amin na magsasabing kami isinugo upang mangaral at meron kaming magagandang paa. Sino nga ngayon? Buksan natin. 3 Gs. Upang ngayon, huling araw na, 2018, upang ngayon, sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Amen. At bakit? 3:11. Ayon sa panukala na walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin, upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala. Nakuha ba ninyo mga kapatid? Ano ba ibig sabihin ng maipakilala? Di maipangaral. Sino mangangaral? Si Pablo, patay na si Pablo. Ang 12 apostol, patay na. Kayo ba, kapatid na Cirilo? Hindi po ako. Sino ang may magagandang paa? Anong pagkaganda ng mga paa? Noong mga nagdadala ng mabuting balita sa pamamagitan ng iglesia, tayong lahat, magaganda ang mga paa natin kung ibabalita natin, alin? Ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito'y dapat tandaan ng lahat ng membro. Kapag po kayo bautisado sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sa iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus, meron tayong katungkulan ng wika ni Apostol Pablo, mga kapatid. Ipinanukala, walang hanggan, sa Panginoong Jesucristo na Panginoon natin. Panukala ito. Bakit sinasabing ipinanukala sa Panginoong Jesucristo? Habang buhay, habang may tao, habang may nakikinig, habang may nilalang sa ibabaw ng sanglibutan, hanggang katapusan ng sanglibutan. Bakit? Mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo po ay walang kamatayan. Siya po ang ating obispo. Tayo po ang katawan ng Panginoong Jesucristo. Ang katawan ang magdadala ng mabubuting balita. Ang pangulo, ang obispo, ang gabay, ang ulo, ang presidente, ang walang kamatayang Diyos na walang hanggan. Kaya nga sinasabi sa ating paksa, mga kapatid, Isaiah 52:7, nagtatanyag ng kaligtasan, nagsasabi sa Sion, ang iyong Diyos ay maghahari, magpakai kailanman. Sino ba? Sino ba ang Diyos natin? Magpakai kailanman naghahari. Ang Panginoong Jesucristo. Totoo ba yan, kapatid na Cirilo? Buksan natin ang Mateo. Kapitulo 20, versikulo 28, ang huling bahagi. Naririto ang wika ng Panginoon sa iglesia, sa kanyang iiwanan sa lupa. Naririto, ako, si Kristo, sa inyo, palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Amen! Ito lang ang iglesyang nagtuturo sa inyo. Na ang obispo namin, ang Panginoong Jesucristo. Wala kaming literal, materyang obispo. Mga kapatid at mga magulang. Kaya ito po ang itinuro sa atin.
Sa huling araw, ang wika ng ating paksa, magkakaroon ng bundok ng Panginoon. Ang mga tao roon, magaganda ang kanilang mga paa. At yung bundok na yun ang bahay ng Diyos, yun ang tinatawag na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung lang unang panahon ng matandang tipan, ang bahay o bundok ng Diyos, yung literal na Sayon, merong bundok na Sayon doon sa Jerusalem. Yun ang pinagtayuan ni David ng bahay na ipinanukala niya na paglalagyan ng 2 tapyas na bato at ng mga aklat ng mga propeta. Sa huling panahon, espiritual. Ang bahay ng Diyos, ang Sayon, ang Jerusalem ng Diyos, ang kanyang katawan, ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Itinayo niya sa siyudad ng Jerusalem, pinalaganap sa pamamagitan ng mga apostol sa buong Israel at sa pamamagitan ni Apostol Pablo sa kahintilan, nakaabot sa atin sa pamamagitan ng mga sulat na kanilang isinulat at pinamahalaan tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito nawa ipagpala. Ito nawa ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Awitan natin muli ang Panginoong Jesucristo na isang maikli at spiritual na awitin bilang 11 sa kanyang 13 po lamang at koro. At pagkatapos po, mangunguna sa panalangin na may pagpapasalamat si kapatid na Prospero. Tatayo tayo mga kapatid. 11. Tayo ay gumawa at Huwag sayangin buhay na kaloob ng Diyos sa atin. Ang banal na utos ay alalahanin sa tuwing na ay ating ganapin. Tumulat kay Jesus, ay Jesus, nagtiis ng hirap, nagbata ng dusa, ng dahil sa ating mga sala. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Panginoon naming Diyos, Amang banal, Ikaw po ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen. Muli po, nagtitikla po kami ng aming mga tuhod sa ipong kabanal-banalang harapan. Siya nga po. Muli po kaming magpapailan lang sa iyo. Higit sa lahat po ng aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Salamat po, Ama. Maraming salamat po sa iyo, dakilang Diyos. Sa iyo pong di malirip na mga kabutihan sa lahat ng iyong mga lingkod. Amen. Amang banal, dakila ka po. Pinupuri ka po namin. Nilulwalhati ka po namin. Sinasamba ka po namin sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Dakilang Diyos, pagkatapos po na muli kaming makatanggap at makakain ng iyong mga banal na mga aral, amang banal, tunay, muli mong ipinakikilala sa amin ang iyong mga kagandahan ng kalooban sa amin. Siya nga po. Patuloy mo kaming dinadagdagan ng aming mga buhay.
Patuloy mong pinalalasap sa amin ang tamis ng iyong mga aral. Amen. Patuloy din, dakilang Diyos, ang walang sawa mo pong mga pag-iingat hindi lamang sa iyong mga lingkod, maging sa aming mga minamahal sa buhay na malalayo din po sa amin, maging sa aming mga tinatangkilik at sa lahat ng aming mahalaga sa aming mga buhay. Patuloy kang nagpapakarana sa amin, dakilang Diyos. Dinidinig mo ang aming mga hiling. Pinatatawad mo kami sa lahat ng aming mga nagawang mga pagkukulang. Amen. At higit sa lahat, aming ipinagpapasalamat sa iyo ang dakilang kaliwanagan at katamisan ng iyong mga dakilang mga aral. Amen. Dakila ka nga po, Amang Diyos. Tunay, nararapat sa iyo ang ikaw ay tuluyang sambahin ang iyong lahat ng mga nilikha. Siya nga po. Sa Espiritu mo nga po at sa iyong mga katotohanan. Sa mga sandaling ito, Panginoon, marapatin mo po ang mabanggit ko ang tao sa puso kong pagpapasalamat sa iyo. Salamat. Patuloy mo akong pinagkakalooban ng aking buhay at kalakasan. Amang Diyos, ano pa ang aming maibabayad sa lahat ng iyong mga kagandahan ng kalooban sa amin, Siya nga po. kundi ang patuloy kaming mga yupapa sa iyong banal na harapan. Amen. Makiusap sa iyong lagi mo kaming pupuspusin ng iyong banal na espiritu at sa bawat sandali ng aming mga buhay, dakilang Diyos, ikaw ang patuloy na gumabay, ikaw ang patuloy na magturo sa amin, ang patuloy na umakay sa amin. Makita mo kami na pawang banal na nabubuhay higit sa lahat nang naayon nga po sa iyong kabanal-banalang kalooban. Amen. At sapagkat kami inilagay mo sa iyong kabanal-banalang katawan, Amang Diyos, tulungan mo rin po kami, nagabayan din at pangunahan, upang maihasik din namin sa mga hintil ang iyong mga banal na aral, Siya nga po. upang kung magkagayon, dakilang Diyos, maging karapat dapat ang bawat hininga namin, ang bawat lakas na iyong ibinibigay, upang kung magkagayon, dakilang Diyos, makita mo kaming mga tunay na iyong mga hinirang. Amen. Amang banal, muli po kaming makikiharap sa sandibutan, muli po kaming mabubuhay, maghahanap ng aming mga kinakailangan sa araw-araw ng aming mga pamumuhay. Dakilang Diyos, patuloy mong bubuksan sa amin ang maraming pintuan ng magagandang kapalaran at sa magulong daigdig na aming ginagalawan, dakilang Diyos, ingatan mo po ang bawat isa sa amin at sa bawat sandali nga po ng aming mga buhay, sa bawat mga pagkakataon, payagan mong pangunahan mo kaming maibilad namin, maihayag namin ang kadakilaan ng iyong mga aral. Amang Diyos, ikaw ang aming Diyos, ikaw ang Diyos ng aming mga magulang, at hindi magbabago ang aming lubusang pananampalataya sa iyo. Kaya naman, lubos po kaming sumasampalataya ng amin pong mga dalangin ito, pati na rin ang mga minimithi ng lahat ng iyong mga lingkod, Amen. na ikaw ang lubos na nakatatalos. Tunay, sinasampalataya na naming aming tatanggaping lahat. Kalakip nga po ang iyong mga pagpapalang basbas at bendisyon, ang pakikipisan ng iyong banal na espiritu, at ang iyong walang hanggan pong kapayapaan sa loob at labas ng namin pong mga tahanan. Ang lahat po ng ito, dakilang Diyos, ay amin pong idinadalangin sa pamamagitan po ng marangal, malinis at dakilang pangalan ng amin pong tagapagligtas, ang Panginoon pong Kristo Jesus.
magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. Diyos na Pangyarihan sa lahat na nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang lumawag at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Panginoon po naming Diyos, Ama namin lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming tanging Diyos na gumagabay sa bawat sa amin. Panginoon, muli sa hapon ito, Panginoon, kami po nanikluod sa iyong harapan at kami po nakinig po mga aral. Kaya po, Ama, kami nagpapasalamat sa mga aral na ito at sa lahat yung mga kabutihan sa bawat sa amin. Tagapin niyo po sa iyong harapan ang mga salaping amin na pagkiyanan. Nanawa ito po ay magamit ng inyong kapangsiwaan. Makatagod na rin ang mga sa lahat ng mga tao na nangangailangan. Higit sa lahat po, Panginoon, sana po ang mga salaping ito magisangkapan sa pagkasing inyong maaral sa ibabaw ng sanlibutan. Amin lang po yung sama, Panginoon, sa iyo, na sana huwag na huwag niyo sasawaan at sa mga susunod linggo na mabuhay, makita kami naglilingkod at maawit pa po, di walang bahid yung sa mga kapintasan. Muli, Panginoon, sa hapon ito ay magkakulay kayo mga magkapatid. Iba sa amin tutungo sa kanilang mga tahanan, iba naman tutungo sa kanilang paghanap buhayan. Loobin niyo po, Ama, marating namin ang lahat ay may patutungo na ligtas, lahat ng mga kapahamakan. Panginoon, marami kami makilama, dapat kami maasa, na mga ito'y idadagdag po sa amin. Kaya po lahat ng mga bagay, magalang po namin nihiling. Sa dakil pa ng Diyos Jesus, namin Diyos at dakilang tagapagligtas. Amen. Amen. Ang Ama ay At ngayon ay tanggapin po nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang muling ipagkaloob ng Panginoon sa ating mga magkakapatid sa umagang ito. Patagusin ng Diyos sa ating sariling mga kabiyak ng puso, sa lahat ng ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa lahat, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa gagawin nating mga paglalakbay papauwi sa ating mga tahanan, sa paghanap natin ng ikabubuhay, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Ako kay Jesus sa hawak sa ating kahinaan,
Si Jesus ang pag-asa sa ating bulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y hahawak kay Jesus at ako'y lalaban. Ako'y hahawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hahawak kay Jesus, hindi ihiwalay. Ang kamay ni Jesus na alalay.